Isang mapagpalang umaga. Dahil ngayong araw nga ang United Nations sa school nila ay syempre inagahan ko na ng gising. Mas inagahan ko na ng gising kaysa sa mga normal na pasok nila. Pero syempre mas nauna pang nagising ang aming dading masipag. Dahil magluluto siya ng almusal namin at syempre pagbangon ko nga ay diretso na ako sa CR para maligo. Ako na pala dyan ang naunang naligo bago ko gisingin yung maliit naming bunso. At nang matapos na nga akong maligo ay syempre gigisingin ko na yung maliit. Sa kabilang bahay nga pala natulog ang Kuya Gerald namin. At ito na nga, gigisingin ko na. Buti na lang talaga, hindi sila mahirap gisingin. At pagkagising nga, ay pinauna ko na siya sa CR. Pinalaro ko muna siya doon para at least hindi mabigla sa tubig. At ganyan nga ang ginagawa ko sa kanya. Bago ko siya pinapaliguan, ay pinalalaro ko muna siya sa loob. Pagkatapos ko naman siyang balutin ng tuwalya, ay buti na lang hindi nagpabuhat. At dahil aasikasuhin ka pa ang kanilang mga uniform, ay ayun nga, pinaupo ko muna siya sa upuan. Kaso pagbalik ko, nakahiga na siya. At ayun nga, nung nakita kong nakahiga siya, ay pinabangon ko na para mabihisan. At buti na lang talaga, panggabi pa ang daddy namin masipag, kaya tinutulungan niya pa ako. At sabi ko nga sa kanya, habang binibihisan ko yung makulit na baby na yan, ay susubuan niya na ng pagkain kasi sa sobrang bagal niyang umuya, abuti na kami ng siyam-siyam. Tinaas ko pala lahat ng buhok niya kasi nga lalagyan ko siya ng headdress para hindi masyadong abala. At nang matapos na nga ang kanyang buhok, ay syempre susutan ko na siya ng mahabang medyas. Sinuotan ko pala sa dyan ng medyas kasi baka mamaya pag sinuot niya yung sandals niya, ay magkaroon pa siya ng paltos. At nung mini-make-upan ko na siya, ay ayun nga, tuwang-tuwa siya. Gustong-gusto niya yung ginagawa naming mag-ina. At habang mini-make-upan ko nga siya, ay ayong daddy naming masipag, pinapakuha ko na yung kanyang costume. Tignan nyo naman yung kanyang reaksyon. Tuwang-tuwa siya. Nakasuot siya ng magandang dress. At kung nagtataka kayo, kasi yung Kuya Gerald namin, ay hindi rin siya naka-costume. Sabi niya kasi talaga, hindi daw siya sasali. At ayan na nga, tsaran! Natapos na ang kanyang pagsusuot ng costume. At nung nakabihis na nga lahat-lahat, ay syempre, papunta na kami sa school. Ayan na, bumababa na siya ng hagdan. Tignan mo naman yung kuya niya nasa likod. Ayaw niya kasi talaga daw sumali, ayaw niya mag-costume. Nakakatuwa lang kasi tignan nyo naman yung maliit na yan. Pag ganyan mga damitan, gustong-gusto niyang inaayusan siya. At buti na lang talaga tuwing nagkakaroon ng event sa school nila, ay nagkakataon naman na day off ko. Dinalhan ko na rin pala siya dyan ng uniform kasi pagkatapos ng program nila, ay magkaklase pa sila. Nilakad lang pala namin papuntang school at nakakatuwa lang talaga ulit kasi nga yung maliit na yan, tuwing may nakakasalubong kami, ay ayun nga, binabati nga siya. Thank you po! At si Kuya Gerald naman namin ay nauna na siya kasi aakyat pa niya yung mga gamit niya sa taas. At pagdating nga namin dun sa loob, at ayun na nga, nakita niya yung kaklase niyang kapitbahay lang din namin. Tingnan mo naman, masayang-masaya talaga siya. Alas 8 pa pala mag-i-start ang program nila, pero bago mag-start ang program nila ay magpaparada muna sila. Pero yung parada nila ay iikutin lang nila yung loob lang po ng school. At dahil hindi pa naman nagsisimula, ay tingnan nyo naman ang mga parents, kanya-kanyang picture dito, picture doon, video dito, video doon. Siyempre proud sa mga babies. Kitang-kita sa mukha niya na nag-i-enjoy talaga siya. At dahil busy pa nga, di pa nakapagsimula, ayun nga, nagpa-picture muna siya kay Ate Katkat niya na naka-Filipiniana. Tingnan nyo naman ang costume. Pero yun nga, bago pa man ang lahat, ay syempre, magpa-flag ceremony muna sila dyan at hindi ko na nga nakuhanan ng video. Malapit na magsimula ang kanilang parada, iikutin lang nila yung buong school nila. Sa loob lang pala ng school yan sila nagpaparada. At sa sobrang dami nga nilang mga naka-costume, halos hindi na sila magkasya sa buong gym. At ayun nga, kahit umaambon, ay tuloy pa rin ang parada ng mga naka-costumes. At tingnan nyo naman yung makulit ko dyan. Nakaakbay pa siya dun sa isang kaklase niya. Kaya naman daw pala siya nakaakbay. Umaambon nga daw kasi. Habang nagpaparada, kasi yung costume ng isang kaklase niya, may daladalang payong. Miss Spain pala ang costume ng isang kaklase niya, kaya may dalang payong. At ayun nga, tignan nyo naman, hindi talaga siya bumibitaw sa balikat ng kaklase niya. Siguro kasi umaambon, ang iniisip na lang niya, para hindi siya maambunan, aakbay sa isang kaklase niya. Ayun na, papasok na sila sa mga may upuan. Kanya-kanya na sila ng upo dyan. Pero may mga nag-a-assist pa rin naman. Pero dahil nga hindi magkasya, ikukumpres na lang nila yung mga estudyante. Pero hindi pa rin sila nagkasya. Kaya yung iba, nakatayo na lang. Tignan nyo naman yung baby bunso namin dyan. Kahit nasa loob na ng gym yan,
hindi pa rin humihiwalay sa pag-akbay ng kaklase niya. At habang hindi nga siya bumibitaw sa kaklase niya, ay hindi niya na namalaya na nasa loob na pala sila ng gym. Habang tinitignan ko nga siya, aba, hindi talaga siya bumibitaw sa balikat ng kaklase niya. Tignan nyo naman dyan, o, diba? For the akbay ang batang makulit. Hindi ko na pala na-videohan yung mga last part, kaya hanggang pag-uwi, ito na lang ang aming video. Thank you!